Pinoy pride ang ipinamalas ng 29-year-old na si Elvin Vitor sa kanyang mga world-class masterpiece kung saan ipinagmamalaki niya ang kultura ng bayang pinagmulan. Pasukin natin ang mundo ng sining sa pagbisita ni Rafael Bosano sa Boholano Artist na kamakailan ay nagkamit ng Leonardo da Vinci International Prize Award sa Milan, Italy. Thank you so much, sir, and then to all of the artists that coming here in this event. So, God bless. So, all glory belongs to God alone. Pangalan ng pintor na si Leonardo da Vinci ang habang buhay ng nakakabit sa pagkatao ng Boholanong si Elvin Vitor matapos gawaran ng International Prize for Art sa Milan, Italy nitong Abril. Pero ang pambihirang karangalan, matagal niyang pinaghirapan. Nagsimula yan sa isang simpleng bahay sa Bohol na puno ng pangarap at pag-asa. Mukhang litrato, no? Pero hindi ang mga litrato, painting yan. At yung gumawa nito, nandito lang sa Bohol. Ciao po! Yes, sir. Hello! Magandang araw, sir. Magandang araw. Sir Rafi. Nice to meet you. Thank you po, sir. Nice meeting you So, also. naabutan kita nagpe-painting. Yes po. Ano, tell us about it. Ano yan? Ito, sir, is I am making small pieces kasi I will be having a solo exhibit when I go to Milan. Hopefully, the 50% sales of the painting will be donated in the deaf and blind community in Bohol. Dito ko nakita na hindi lang basta makagawa ng magandang obra ang layo ni Elvin. May mas malalim na purpose at meaning yung bawat guhit at kulay na kanyang inilalagay sa canvas. Ito rin ang dahilan kung bakit kinilala ang kanyang obra sa Italy. Sa sobrang detalyado ng kanyang painting, aakalain mong totoong litrato ito ni Pedro Angco na isa ring anak ng Bohol. Si Pedro, iconic din yung name niya Pedro. So, I'm a religious man, so in line with the Bible. Inspired lang ako sa buhay ni Pedro kasi he's also an artist and then an environmentalist. So, mahilig sa nature and then artist din. So, marami ding ideas. Pero sabi mo, ito ay hindi naman talaga ganito ang itsura niya, di ba? Nilagyan mo siya ng iba-ibang element. For example, sa gold foil, it symbolizes the dream, no, of an artist. So, yung dream kasi natin is parang, yun yung treasure natin Yun yung gold. Yung dream ko as an artist is to have a legacy. That's why it's still crumpled because hindi ko pa-achieve yung gano'n na. And then, meron siyang kite, which symbolizes my faith. As you can see the kite, there's a cross. Meron siyang mga slippers na mga sira. So it symbolizes hard work, especially the tattoo symbolizes the identity of as a Boholano. So we are described by the Spanish that the Visayan people are full-bodied tattooed peoples. I really promote hyper-surrealism. Hyper-surrealism ang tawag sa genre ng painting ni Elvin. Pinagsasama nito yung makatotohanang itsura ng isang subject at yung mga hangarin at values niya sa iisang larawan. Pero hindi madali yung kanyang pinagdaanan para maging ganito kagaling sa larangan ng pagpipinta. Tulad kasi ng marami nagtatagumpay, pinagdaanan muna niya yung hirap. I have a high level of myopia, sir. So ang grado ng mata ko dito sa right side is 1,700. So sa kabila is 1,500. So nag-start ako mag-eyeglass when I was in grade 2. So I started with 400 and 300. So talagang makapal na yung grado ng mata ko. Kaya parati akong binubuli ng mga friends ko, mga classmates. So they call me buta or sa in Tagalog bulag, o kaya medyo na-focus ako more on drawing kasi medyo wala akong friends. Namana ni Elvin ang kanyang galing sa pagdodrawing mula sa kanyang ama. Lumaki siya sa payak na pamilya kaya hindi rin siya pinalad noon na magkaroon ng magagara at kumpletong kagamitan sa pagpipinta. Ngunit hindi rin ito naging hadlang para huminto siya sa kanyang hilig. In my childhood years, we are deprived with art materials. Wala kasi kaming mga art materials doon sa bukid, sir So mostly mga low budget watercolor, low budget na Crayola. So I still give my passion in drawing,
That time, nung pag-aral ko sa college, dinodrawing ko yung mga classmates ko. So, nakaipon-ipon. And then, bumili ng mga art materials. So, struggle is common. But success will not become a success without the struggle and hardships sa buhay. Nang makagraduate ng Fine Arts, nagtrabaho muna si Elvin bilang layout artist sa isang pahayagan. Pero lumala ang kanyang myopia. Kaya nagdesisyon siyang mag-focus na sa pagpipinta. Na nagkaroon tayo ng pandemic, parang blessing in disguise yung pandemic para sa akin eh. Kasi parati lang ako nagpipinta doon at then na-discover ako ng mga clients and then yun, nagpapagawa sila ng mga paintings. Marami ng painting na nagawa si Elvin at marami sa kanyang obra ay koleksyon ngayon ng isa ring taga Bohol na balak magtayo ng isang art museum sa probinsya. How does it feel na yung artist ng painting na nakapaskil dito sa iyong wall ngayon ay magiging award-winning? Happy for him kasi as a friend, a good friend artist here in Bohol na pwede kong makipag-share ng experience and thoughts and success also between collector and artist. Napakaswerte natin dahil bago lumipad papuntang Italy si Elvin, ay tuturuan niya tayong mag-painting. Hindi pinagdadamot ni Elvin ang kanyang talento. Kahit nga sa atin mismo ay game niyang ipinakita ang kanyang bilis sa paggawa ng isang obra. Ngayon ay magpipinta tayo ng simple way of making sunset. Sobrang nakakamangha ang talento at passion ni Elvin sa painting. Makikita mo kasi na bawat stroke na kanyang binibitawan may kahulugan sa kabuuang larawan. So you must express your own self, no? In approaching the strokes, in approaching the colors. So wala kasing standard yung painting eh. So there's no such thing as perfect art. Para sa'yo meron bang ganon? Yes, para sa akin yung perfect lang is yung makagagawa is yung creator natin eh. Yun lang. Yun. Habang pinapanood ko siya, napapaisip tuloy ako kung paano niya na-visualize ang kanyang pinipinta. Ay, ang galing! Ayan. Merong coconut. Nung ginagawa mo to, hindi ko alam kung ano magiging ano niya. Ngayon, it's taking form, no? Pag ganun talaga. Ang kabuuan ng larawan, produkto lamang ng kanyang malikhaing kaisipan at mga karanasan. So yun. Just a quick painting of sunset. Galing! It did not take you 5 minutes. Talagang meron kang ano. That's my gift para sa inyo, sir. Wow! So, pirmahan natin. Yun ang request ko talaga, pipirmahan mo. So yan yung kanyang mala heartbeat na signature. Natapos ni Elvin ang kanyang sunset in less than 5 minutes with signature. How blessed are we? Galing, no? Thank you so much. Thank you so much, sir. Yung ganitong talento at yung pagkakaroon ng purpose ng talento, ito yung nais ibahagi ni Elvin sa ibang kabataang Boholano. Nagsimula ito nung magbigay siya ng art lesson sa mga bata noong nag-aaral pa sa kolehiyo na ipinagpapatuloy niya hanggang ngayon. I was so eager to share my skills or my knowledge to them because when I was a kid, I was deprived with that kind of knowledge. So talagang yun yung passion ko with the kids na sana mas dumami pa yung mga skillful or talented Boholano artist someday. Building nila Mike Zuckerberg. So Wow! Alam ni Elvin na ang Leonardo da Vinci Award ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad para sa kanya. Handa siyang tanggapin ang mga ito. Pero meron din siyang binitawang pangako. So, short lang yung period ng life. So I must contribute or I must immortalize my identity through painting. Maybe 200 years or 300 years from now, they will notice me and then I will be marked as a Boholano who contribute in the art scene of Bohol. Maraming